Yo guys, check kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Miyerkules, mga Lodi, araw ng ano ba ngayon? Mga bayani. Holiday ngayon, di ba? So ayan, magandang tanghali sa inyo mga Lodi at eto, gravities na naman. So kung kahapon, medyo positive na tayo. Ngayon, biglang naging negative ulit, mga idol. Kita nyo, ito yung day natin ha. Pero ngayong mga tanghali, mga Lodi, medyo nakaka-recover naman tayo. So, ito yung hours natin. At medyo nag-green na ulit tayo. So, babalik na ba tayo? Mga Lodi, no? Makaka-recover na ba? Tuloy-tuloy na ba? O pautot lang to? Mamaya babagsak na naman. No? Malalaman natin kung bakit tayo nagda-drop, mga Lods. No? So, mag-update tayo ngayon. So ayun na. Bago tayo mag-start mga idol, paki-like ang ating video. Like nyo muna kasi. Po naririnig nyo pero hindi nyo ginagawa eh. I-like nyo yung video natin. Di ba? Saka mag-subscribe na yung mga hindi pa na-subscribe dyan mga idol. So ayan, mag-i-start na tayo. No? So ngayong araw na to mga Lodi, worldwide US tariffs officially in effect na po. No? So kaya ayan. No, kaya siguro bumaba yung ating market. So ito, sa mga nagtatanong, naka-on pa ba yung iyong trade? Opo. Hinayaan ko lang siya. Umalis kasi ako kagabi at napalaban tayo ng bilyar kagabi at ayun, medyo talunan tayo sa bilyar. Magaling yung nakalaban eh. So ayun Oh, ayan. Pero positive pa rin ng 11 yan. Kanina nag-negative na ako dito. Negative 10 na ata. O 5 o 8. Nakalimutan ko na. Basta yan. Pero ngayon positive ulit. So sa tingin mo ba ang ating XRP sa abot pa siya ng 1.5? Mga Lodi, no? 1.5 oh. Ayan. So check natin kung ano mangyayari ngayon. So nag-ano na to eh. Nakabalik na tayo dito kaya lang wala kasi ako sa bahay kagabi. Mga Lodi, alas 9 to ng gabi. Ayan oh. Alas 9. So, wala na. Papalaban tayo niyan. So, kung nakita ko to ng live, baka nag-take profit na ako kasi nauntog na siya banda dito eh. So, bumaba na siya eh. Di ba? So, kaya lang hindi eh. So, nung nandito na siya sa baba, sabi ko, wala. Pag uwi ko, wala na eh. Pababa na siya eh. So, hindi ko na kinuha. Sabi ko, yan ako na lang. Babalik yan. Mauntog yan dito sa ating isa pang support, no? Ayan. So, ayun yung nangyari nga ngayon. Ayan, medyo pa-recover na siya. Sana umangat-angat na siya ng konti dyan, mga idol. No? So, ayun na. At nag-effect na po yung worldwide tariff ng US sa buong mundo, mga idol. Kaya medyo nag-drop tayo kagabi. Ayan. So, ano pa ba? No? China says the US isn't serious about trade talk and warns intimidation, threats, and blackmail aren't the way to engage. No? So, kumbaga parang nananakot lang daw si Trump. China and the rest of the world are determined to fight a trade war to the end. So, hindi natin alam kung kasama yung world o China lang yung pumapalag sa US, mga idol. Kasi talagang mukhang mainit to, mga Lodi. Maraming sinabi si Trump tungkol sa China na matagal kayong naging abusado sa amin. So ngayon kayo naman yung aabusuhin namin. Parang ganun yung sinabi ni Trump eh. Matindi to si Daddy Trump eh. Sabi nga dito ni Trump President Trump, China says rip us off left and China has rip ulit. Take two direct. President Trump says China has ripped us off left and right. But now it's our turn to do the ripping. Ayun na mga Lodi. No? So, sila naman daw. So, ayun yung sinabi ni Trump. Kaya medyo ang talagang mainit talaga dito itong dalawa, mga Lods. No? Si Trump tsaka si Xi Jinping. Sabi dito ni President Donald Trump, 104% tariff on China have officially taken effect, along with tariffs impact dozens of other countries that is now in force. So, China po yung pinakamalaking tinamaan dito. Isipin nyo 104%. Halimbawa, may import sila doon na nagkakahalagang 100. Abono pa. Abono pa. Mga idol. So, grabe naman si Trump sa China. So, ito yun US tariff officially go in effect. So, ayan. China pinakamalaki, mga Lodi, no? 104. Etong Lesotho, Lesotho? Putang ngayon ko narinig yung Lesotho
Lesotho? Parang sa JoJo's Bizarre Adventure ko lang naririnig yung mga ganun, ha. Grabe naman yung Lesotho, parang hindi naman siya, parang ano to, sa bagay, di natin alam kung ano yung mga nandito, no? Parang onti lang yung tao dito, eh, oh. Oh. Pero 50%. Grabe naman si Trump dito. Baka gusto niya nang bilhin to. Oh. Onti lang yung populasyon, eh. Puro bato at bundok lang. Ayan ang Lesotho, mga lodi. Cambodia, 49. Yan. So, mga nandito, yan, mga nasa 40% pataas yan, mga lodi. Ayan, Laos, Madagascar, Vietnam, Myanmar, Sri Lanka. Halos mga, ano yan, Iraq naman, 39. Yung Pilipinas kasi medyo malayo kasi ang Pilipinas is 17%. So, ayan. Katulad ng Israel, 17% tayo, mga idol. Pinakamababa niya ay pero 10% na ata pinakamababa, mga lodi. So, 10% yung pinakamababang tariff sa lahat. Medyo madami-dami rin yung may 10%, mga idol, Halos kalahati ng ng mundo. Ayan, simula Afghanistan, ang dami rin, mga idol. Mas marami yung 10% kaysa sa 10% pataas. 'Di ba? Onti lang. Dito 10% pa 10% pataas to. Ayan. Pero kung titingnan mo yung 10% lang, ayan na, mahaba, madami. So, yun. Pero nasama tayo sa 17%. Diba? So, ano na po yan? Take effect na po yan. Sabi ng China, buong mundo daw lumalaban. Pero itong Italian Prime Minister si Meloni to travel to the US to negotiate tariffs with President Trump. So, maraming nakikipag-usap kay Trump, mga lodi, no? Marami ring talagang gustong mag-settle ng deal kay Trump para dyan sa tariff war na yan. Yung China lang talaga yung parang matigas. Sabi nga dito, Donald Trump right now, and don't let some of these politicians, let me tell you, these countries are calling me, yung mga bansa daw are calling me, kissing my ass, sabi. They are dying to make trade deal. Please, sir, let me make a deal. I'll do anything, sir. Sabi daw sa kanya. Ayan, hindi ko na play yung kasi medyo sikat yung video na to ni Trump, eh. Ngayon, ito yung mga binabanatan niya ngayon sa speech niya. So, ayan, So, kumbaga, maraming countries daw yung tumatawag sa kanya, inahalikan yung wet po niya. Inahalikan yung wet po niya, tapos nagpi-please, no? Yamete! Ganun sa Japan. Ano ba yun sa Japan? Please to Japan. No? Ayan, no? Nagaganyan daw sa kanya. Tapos, eto, nakita ko lang to, hinighlights to, mga lodi, no? Parang sinabi niya dun kilala niyo ba si Adam Schiff, mga lodi? Sabi niya dito, pakinggan lang natin ako dito. Onti lang to, Papa Trump, Huwag mo kayong ka-copyright, Pakinggan natin to, onti. And that's with all of the difficulties and all of the fake investigations and the Adam Shifty Shifts. Can you believe this guy? He's got the smallest neck I've ever seen. Parang inaan niya, niro-roast niya si Adam Schiff, mga idol, no? Believe this guy? He's got the smallest neck I've ever seen. And the biggest head. We call him watermelon head. I'd say, how could that big fat face stand on a neck that looked like this finger? How can it? It was the weirdest thing. It's a mystery. Nobody. Isang mystery daw yun, grabe talaga si Trump, eh. Ito na. Ito, mga lodi. Sabi dito ni Wimar, the biggest alt season starts now. Altcoin have just formed a historically bullish double bottom, no? When this pattern appeared in 2017 and 2021, alt pumps by 10,000%. Grabe naman. Ito yung mga lodi. So, every cycle daw, gumagawa ng history na double bottom, no? Bago tayo mag-pump. So, noong 2016, 2017, ito po yung double bottom, and then pump tayo ng bull market. Pagkatapos noon, bear market. So, gumawa ulit ng history na double bottom, and then pump tayo ng 2021.
Mga Lodi, so ngayon naman, gumawa ulit tayo ng double bottom at papunta na tayo doon sa pump ng 2025, no, mga Lodi. Pero dito, kung titignan mo to, aabot ng 2026. Di ba? Ayan, no? 2026 na to, eh. So, hindi natin sure. Baka, kasi marami nagsasabi, 2025 is, ayun na yung bull market, 2025. At ang 2026 is bear market na yon, no? Doon na pababa na doon, mga idol. Pero marami ring nagsasabi, kung napanood niyo yung mga una nating news, meron tayong binasa doon ng mga clip ay mga news din sa ibang site na pwede ma-extend yung bull market. Aabot siya ng hanggang first to second quarter ng 2026 bago bumaba daw. Pero yung baba 2026 pa rin. Pero yung pinaka-peak daw, baka umabot ng, yung bull market daw is aabot ng first hanggang second quarter ng 2026. Kung naniniwala kayo doon, mga Lodi. Kasi ako, syempre, alam niyo naman yung target date ko, mga idol, di ba? So, ako, mga Lods, talagang ngayong 2025, naniniwala ako na ngayon pa rin natin mararamdaman yung euphoria, yung lipad talaga na bull market. Sa akin lang yun, mga Lods, no? At kaya nga may date ako ng take profit ko, Sa tingin ko doon yung naabot ng bear months ng 2025. Doon tayo lilipad, no? Kung sa tingin ko lang yun, kung mali ako, di mali ako, ganun lang po yun, no? Pero ako naniniwala ako doon, no? Sa mga, syempre, hindi naman ako biglang manghuhula lang. 'Di ba? Syempre tinignan ko din yung cycle, tapos yung mga pwedeng mangyari. Rudy Baldwin kinausap ko. So ayan. Ayun yung sabi niya. Ito Ito naman, mga Lodi, nakakagulat to. Kasi Pakistan appoints Binance former CEO, si CZ. Mga idol, no? Yung may buhok na Vegeta. CZ. Ayan, former CEO ZZ as strategic advisor on crypto. Sa Pakistan to, diyan ka naman nakatira. Idol, no? So, ayan, si ZZ po, inappoint nilang strategic advisor on crypto. Pero goods na goods yan kung sa Pakistan, mga Lodi. Ibig sabihin, kumbaga magiging seryoso na yung Pakistan sa pag-adapt ng crypto. 'Di ba? So, grabe yan. Good news yan sa mga crypto enthusiast or something. O, yan. Tapos naman ito. Nako, ito medyo negative to sa ating Ronin Network, no? So, may news dito si Ronin Daily. The Great Project. O, yan, no? Token on Ronin Network have massively dumped more than 99% from its all-time high. Apherion, grabe. No, talagang basag, no? Play with Wild Forest, Hydro Chronicle. Meron pa nga akong Hydro Chronicle na na NFT, ulit. Yun. So, ayan Sa NFT ko dito, kung titignan nyo, wow, iba na yung may mga wallpaper na. Meron akong 9 accessories. Ragnarok Monster World, meron akong 6 na monster. Meron pa nga ako ditong legendary, 3 epic, 4 na epic pala. Sa Axiland item, meron akong 2 na lang, no? Sa ating ito yun, ay ano ba to? Ay, Axibudge pala yan, hindi yan. Ito, Hydro Journal. Ito yung Hydro, mga Lodi. So, meron ako nito na, hindi ko lang kung paano ko nakuha to. Nakalimutan ko na Ano ba to? Maganda ba to? Ay, Beyond Marketplace ko nga to, mga Lods. No? Check natin kung magkano. Baka pwedeng ibenta to. Kaya lang, baba sila ng 99%, Wala. Putik yun, $0.04. Ano ba naman yan? So, wala. Negative tayo dito. Talo to. wala. GG. So, mababa, mga idol, no? Ayan. Ano tayo? So, ayun, Hydro. Pixel Online, ganun din, 99%. At syempre, yung Axie Infinity AXS, down ng 98.5% from all-time high. Now, sabi dito, Meme Coin Game Project,
ano ba to? Unicorn game project, opportunity or disaster? Question mark yan ha. What do you think, mga idol, no? So kayo, ma-appreciate nyo ba yung mga ganitong laro, no? Marami kasi nagsasabi, Kuya Jeblo, bakit ganun? Ngayon ang ganda na ng Axie Infinity, may Origin pa. Dati wala namang Origin, talagang isang laro lang, Axie Infinity lang, yung classic. Pero dinumog sila, no? Maraming naglaro. Tapos kasi malaki yung price nun. But ngayon ang dami ng game sa Ronin pero parang hindi sila na-appreciate. Tandaan nyo mga idol nung pumotok yung Axie Infinity is pandemic yun mga lodi. So maraming mga tao ang nasa bahay lang, hindi sila makapagtrabaho sa labas. So ang nangyari, nung pumutok yung Axie Infinity, may kita sa Axie Infinity, doon sila naglaro. So maraming nagbumili ng mga Axie, 'di ba? May mga nag-manager pa nga tulad ko. 'Di ba? Kasi nga nasa bahay ka lang, kikita ka ng pera kahit nasa bahay ka lang, naglalaro ka lang, gagawin mo lang yung daily task mo, kikita ka na ng pera. Ganun yung nangyari noon, play to earn. Ayun pa nga yung logo noon, play to earn. Pero ano yun, pandemic noon mga loads, no? So yung mga naglalaro noon, it's either walang trabaho na o break yung trabaho nila kasi pandemic, bawal pumasok, 'di ba? So doon na lang nila binuhos yung kanilang mga asset o budget para makabawi-bawi man lang tuwing pandemic. Kaya lang nung bumalik na, nawala na yung pandemic, nagkaroon na ulit ng mga trabaho yung mga tao, nakalimutan na yon mga lodi, no? Nas bumaba pa yung SLP, 'di ba? Wala nang kita, so napabayaan na. Ngayon, gumanda nga yung Axie, gumanda na yung Ronin, marami ng game sa Ronin Network. Pero wala naman kasing pandemic mga idol. So kung gusto mong maglaro ng game at mag-enjoy, maraming mas magagandang game na pwedeng laruin sa mga game na nandito sa Ronin Network. Kung gusto mo lang maglaro Pero kung gusto mong kumita, wala na, natabunan na ng scatter. Natabunan na ng scatter yung Axie Infinity. So, medyo nakalimutan na. Ngayon, ang parang mangyayari na lang nito, kung sakaling gustong bumawi ng developers ng Ronin o ng Axie Infinity, kailangan unang-una tumaas yung presyo ng SLP tsaka ng AXS, mga lodi. At magkaroon sila ng parang mga daily quest din muna, tapos kikita sila ganun ng pera. Bumalik yung earnings. Kasi sa totoo lang, kaya lang naman nilaro yung Axie Infinity dati, hindi naman dahil sa sobrang ganda ng game 'Di ba? Nilaro yun dahil ang laki ng kita sa laro, sa game. So, ganun yun mga lodi. So, ngayon sa mga nagtatanong kung bakit hindi na siya sikat, kasi nga wala nang kita. 'Di ba? Hindi na siya ganun tawag dito, profitable. 'Di ba? So, wala nang gano'n. Kahit na dumami pa yung games mo diyan, kung hindi ka na makikita diyan, sasayangin lang nila yung oras nila. Parang ganun yung mangyayari. 'Di ba? So tapos na yung yung kanilang moment, kumbaga. Pero kung maagawa sila ng paraan, kung gusto talaga nilang buhayin, burn nila yung mga SLP, burn nila yung mga tapos magawa sila ulit ng mga kikita yung tao, doon babalik yun. Sabi ko nga 'di ba? Lahat lang umpisahan lang muna nila sa mga naglalaro ng classic tsaka ng Origin. Every weekend may airdrop, may pre-airdrop na something kung magkano man 'yan o 'di ba? Sa ganun pa lang pwede na nga magkaroon ng interest bumalik yung iba kapag may kita na every week Yeah? So, isipin mo na lang kung paano nila gagawin gagamitin yung kinita nila. Paano babalik sa inyo 'yon? 'Di ba? Paano babalik sa mga developer? Pwedeng may bayad na yung ganito, yung ganyan, o kailangan mo nang pakainin yung Axie mo or something na bibili ka ng mga ganito, o ganun. Hindi ko alam mga lods, hindi naman ako developer Pero kung tatanungin niyo yung reason kung ba't hindi na sikat yung Axie ngayon, kasi wala na pong earnings, ganun, hindi na siya profitable. Tapos gagastos ka pa, 'di ba? Kumbaga bibili ka. Yung aking Axie na 62, 64 pala. O yan, 64 Axie ko na to. Wala, kumbaga hindi ko na to na lang to Parang, kumbaga, syempre, andyan na yan. Hindi ko naman pwedeng, pag binenta ko yan, sayang lang, talo ko. Kasi binili ko to, medyo mataas yung mga bili ko dito ang presyo Kasi nung binili ko yung mga Axie na to, mataas pa yung SLP.
mataas pa yung presyo ng SLP. So hindi ko na lang sasayangin. Yaman lang, kumbaga remembrance ko na lang yan sa kanila. Parang ganun, no? Parang collector's item ko na lang tong mga Axie na to. Di ba? So pag medyo magaganda yung laro nila lumabas, may magagamit ako, depende, di ba? Hindi na ako bibili ng mga Axie. So ganun lang yan. Hindi naman ako nawawalan ng tiwala pa sa developers ng Axie at ng Ronin eh. Kila Gihos. Sa tingin ko gagawa pa rin ng ano yan, ng malupit. Makalay mo, mag-post ulit si Gihos. Gihos will shock the world. Yung inaalala ko yung post na yun. Shock the world talaga. Tangin na wala eh. Ayun, di ba? Ito na. Ayun na, malupit na tayo dito mga Lodi. So alam nyo na nagkaroon ng bagong partnership yung ating Ripple. Matindi mga Lodi. No? Basahin ko na to. Breaking. Ripple President Monica Long talks acquiring Hidden Road in a 1.25 billion deal. No, using RLUSD as collateral for all of its prime brokerage services, as well as using the XRP Ledger for a lot of its post-trade services. No, so basahin natin yung iba dito. Ito yon. Sabi dito mga Lodi, Ripple announced it is acquiring Hidden Road for 1.25 billion, becoming the first crypto company to own and operate a global multi-asset prime broker. So, ano to mga Lodi? Global to mga idol. So, malaking bagay to yung partner nila na to. Pero hindi pa to mga Lodi hindi pa yan nababayaran. Babayaran pa lang. Di ba? Kasi hindi pa, kumbaga, sinabi lang nila na magbabayad sila ng 1 point something ganyan para dun sa partnership. Pero hindi pa siya ongoing, no? Ayan, Tapos, sabi dito, saan ba? Ano ba to? Ito muna tayo. Ayan, yan. Ripple, partnership of Ripple with Tranglo. O, ayan, may bagong gigabullish na naman. So, marami na. Ngayon, mga idol, sa tingin ko, itong mga nauunang company na nakikipag-partner sa Ripple, mga Lodis, parang naiinip na to. Ang tagal naman ng mga regulations at laws, no? Pero alam naman natin na sasama yan dyan eh. Kumbaga, ano na tayo dyan eh, maaprobahan na yan. Maganda na yung kalalabasan niya. Kaya unahin na natin, no? Tayo na mauna makipag-partner sa Ripple. So, ayun mga yan, no? Tapos eto, Ripple are going to acquire Hidden Road with these acquisitions. Ripple now owns a broker that's, ito na mga Lodi, importante ito, no? Already connected to BlackRock, no? Already settled in tokenized assets, already using Ethereum infrastructure. Ayan, no? Which means RLUSD just became plug and play. Hidden Road is a non-bank prime broker that clears over 3 trillion a year in a volume. It offers institutional access to FX, credit, crypto, and cross-margining, all collateralized with tokenized assets. And yes, it already accepts BlackRock's, a fully tokenized US Treasury fund built on Ethereum. BlackRock isn't waiting on XRP Ledger. No, the real money is moving to the Ethereum-based tokenization. Ripple just bought their way into that game by acquiring the one firm already acting as neutral multi-asset broker to BlackRock tier clients. That's the move, sabi niya ganun. There is no mention on XRP Insight, but Ethereum everywhere. So pansinin niyo mga Lodi, yung BlackRock, hindi nga nila sinasabi yung XRP eh. 'Di ba? Hindi nga nila binabanggit na mag-a-apply sila ng ETF o makikipag-partner sila. Ang laging sinasabi, hindi Ethereum okay yan pare. Ano yan, maganda yan pare. No? Tapos tinatanong sila nung sa mga interview kay Larry Pink, yung Ripple po ba, XRP, ano masabi niyo doon? Ganyan. Okay lang yan, okay yan. Parang no? Yung tinatagong sikreto. So, congratulations, Ripple. Great if you actually acquire it. Has BlackRock agreed to stay if you do? So, ito mga idol alam nyo, yung BlackRock, hindi talaga nila babanggitin yan. Kasi hanggat kaya nila mag-acquire ng murang XRP, mag-acquire sila ng murang XRP. Pero kapag binanggit nila yung XRP o yung Ripple, mga idol, dahil BlackRock yan,
maaaring mag-pump yung XRP once nabanggitin nila yan. So hindi sila yung reason kung bakit magpa-pump yung market, hindi sila makakabili ng murang XRP. So hangga't kaya pa nilang itago at kaya pa nilang mag-acquire ng murang XRP, acquire lang ng acquire yung mga yan, mga lodi. Pero once nabanggitin na yan, lumabas yung regulations, at nakapag-bodega na sila ng sapat, saka lang nila sasabihin niya na, oy, partner namin niya, at mag-apply kami ng ETF. O di, boom, punit na mga idol. Ganun lang po yun, no? At eto, ano ba to? Ba't ano to? to. Pakinggan natin to, basahin ko lang muna. Di ko pa kasi ito napapanood eh. The best part of Ripple announcement today. This is the capital and activity that will tap into XRP and XRP Ledger, bread and butter instant, efficient, scalable, and low-cost movement of value. Instead of waiting for 24 hours to settle trades through fiat rails, Hidden Road will be using XRP Ledger for clearing portions of trades, and most consequentially using RLUSD as collateral across its prime broker service, including cross-asset, crypto and traditional instrument trades. Ayan, no? People are keep overestimating the short term and underestimating the long term, mga idol, no? Unlocked now. So I know it's maybe an inadequate answer in some ways. I'm not answering the question. I just think it's going to depend upon the type of bank. You know, some banks think of themselves more as around the custody side of the world. But I do think one of the fascinating things, and I think Sergey on stage earlier was referencing, you know, stablecoin legislation, I think is close. I have heard from some tier one banks that they may issue their own US dollar stablecoin. Ito mga idol ano na natin yan, matik na yan eh. Ang sa akin lang mga lord, sa tingin ko lang to yung XRP na coins, sa ngayon, parang talagang para sa akin fire sale to. Kumbaga, hindi ka lang humahak ng normal na coins eh. Kasi once na naalala niyo yung news natin nung nakaraan, nung si Stewart Algirotti, nung sinabi niya yung once na pumasa na yung o lumabas na, matanggal na yung cloud, no, sa ating pag-aalala natin, once na magkaroon ng rules, regulations dyan sa crypto, yung Ripple na yung magiging pinaka number one na pagkakatiwalaan. Parang ngayon ganun sinabi niya, nakalimutan ko na, basta ganun. So, mabilis lang yung pangyayari na to mga idol. Once na mag-pump yung market, mabilis lang yan, maraming may iwan. So, hanggat maaari ako ngayon, nag-acquire tayo ng XRP. So, ayun lang yung sa akin. No, pwedeng mali ako, pwedeng may mga coins na iba, di ganun, mali tayo niyan. Pero hindi, sa tingin ko sa tingin ko hindi. Isipin nyo lahat ng news mga idol, no? Puro wala naman ako naririnig na bagong partnership ng ganito, bagong partnership ng ganyan. Pero Ripple, ang daming lumalabas na partnership, no? Yung iba pa nga, sobrang mga big, hindi lang normal mga malulupit Diba? Pero hindi kasi masyadong naapektuhan kasi nga, ang hinihintay niyan mga idol is yung law. No? Ayun yung law na yan, kaya hindi mo nakikita kung maangat yung Ripple. Pero yung XRP pala. Pero yung pag once na masettle na yan mga idol, nako, mahirap na yan mga lodi. Mahirap nang bumili ng XRP. 17 uli. Kanina negative 10 na ako, 11 na. Balik tayo 17. Ako kasi, hindi na ako naniniwala na babalik ng mabatamaan pa yung 1.5 ngayon Sa dami ng magandang news sa XRP, yung 1.5, medyo hindi ako sure. No? Pwedeng tamaan, okay lang yun. Ibig sabihin, hindi para sa akin talaga. Pero ako, malakas yung pakiramdam ko na baka hindi na siya tamaan. No? Hindi na siya tamaan, hindi na siya balikan. Pero malaki pa rin yung probability na balikan to. Kumbaga ko lang yun, hopes and dreams. Na hindi na siya balikan at magtuloy-tuloy na to, mga idol, no? Sa mga wala pang crypto exchange dyan, andyan yung BitGet natin, mga idol, no? Ayan dyan yung BitGet, Check nyo yung mga link dyan, mga lodi. Eto na, punta na tayo sa inyong mga komentong malulupit, mga idol, no? Boss Jay, pa-shoutout naman, Saudi Arabia, kaayusan, kaligtasan at kapayapaan. Grabe ka naman. Ayan, si Ash Crypto lagi siyang mahilig mag-post ng ganyan yan si Ash Crypto mga lodi.
Si Furry Babies, Idol Jeblo, kakapanood ko lang sa nagbenta ka na, ano? Idol, kakapanood ko lang sa'yo, nagbenta na ako ng pie. Nag-XRP ako, 33 XRP lang kinaya ko. It's time, first time ko sa mga mag-explore ang crypto world. Di lang pala Bitcoin at pie ang crypto. Haha. go, XRP, konti lang sa akin. No? Yan. Mga Lodi, sana yung mga binibili nyo na ganyan, hindi tayo yung, ako sabi ko nga sa inyo, do your own research, no? Hindi ako, kumbaga, I'm not a financial advisor, laging sinasabi ng mga yung crypto influencer rin, eh. No, i-research nyo. Pero kung long term yung laban mo dito, mga Lodi, congrats agad, no? Kumbaga, kung long term ka diyan, goods yan. Pero yung aasahan mo na, yaman ako dito next week. Walang ganun, mga Lodi, no? Hindi yun, hindi makatotohanan yung mga ganun, no? Nilo Bonay, habang binabagbag ni Trump ang mga importers papasok sa US, trillions ang makukolekta ni Trump at pababa ang crypto at stock market. Kung mamimit ni Trump ang kanyang target, doon mag-skyrocket ang crypto at stock. Doon naman papasukin ni Trump ang crypto at stock market. Diyan tumataas ang digital news government. Mukhang alam mo yung plano ni Trump, idol, Katabi mo ba siya nung ginawa niya yung plano na yan? Uy, grabe ka naman, 100x. Idol, madali ka maabutan yan pag 100x. Ako nga, ano lang eh. Ano ba yung sa akin? 10x lang yan, oh. Ay, isang galaw lang, lusaw ka dyan. Idol, mag-iingat ka dyan. Si Kuyang Travel yon. Si Jake Nathaniel, mag-ingat kayo, downtrend pa rin si Bitcoin sa monthly time frame. Si Junel Nile, shoutout dyan always. May nakita akong post last year, Master. Nasa 69k yung target daw ng whales kay Bitoy. Ganyan din nakita ko sa monthly. Alam nyo mga Lodi, lahat naman ng mga ganyan, mga TATA, pwede yan mga Lodi, no? Lalo na kung haluan mo ng history, ganyan, no? Pero hindi yan 100% na mangyayari, no? Na pwedeng mangyari. Pwedeng hindi rin mangyari yung mga ganyan, mga Lods, no? Pero kung malakas yung pakiramdam mo na ganun talaga, di pwede mo naman sabayan yan kung gusto mo. No? Pero mas sa crypto kasi, ayon sa history, mga Lodi, ang mga kumikita o talaga nagtitake profit is yung nag-hold ng long term. Ayun yun. Nagbubodega. Si si Hainako Stories at si Jake Nathaniel Masibag. Ayan. Si Jim. Sana mabot ng 100. Mabot ako 100 XRP. Ano ba yan? Presyo o kung ilan yung hawak mo, idol? Dance, Lodi. Hold lang. Wait to the moon. Ayan si The Joker Place. Nung nag 74k BTC na liquidate ako ng 6. Uy, laki niyan, idol. Binodega mo yan, Sarap niyan. Pero bumawi ako, nag-buy long ako ng 74k entry at nung nag 78k, yung pala bawi. Okay lang yan. Diskarte niya mga Lodi, Ano bang ito yan? Kaya Jeb, pakipaliwanag naman yung liquidation at sana pupunta yung perang na liquidate sa crypto exchange ba? Ba na liquidate, sunog na ba talaga yon o pwede i-hold yun? Sabi niya, no? Ang sabi nga mga Lodi, kapag nanalo ka, ibig sabihin may mga natalo. Kapag natalo ka, ibig sabihin may mga nanalo. Ganun lang yun. Siyempre, nadidistribute lang yan. Pero kung pag natalo ka, ibig sabihin, kunyari, nag-short ka, nanalo yung mga nakalong. Di ba? Ganun yun. So, parang sa kanila siyempre, exchange yun. Diyan sila kumikita yung exchange. May mga trader yan sila. Kapag gusto nila mag-liquid yung usap sila niya. Hindi. Ano gusto mo? Ikaw lang nakikita. Ba't ka naman nagagalit? Nagtatanong lang naman si Idol. Ikaw naman, Ano gusto mo? Ikaw lang kikita. Paulit-ulit pa. Alam mo, ang paglabas ni John Wick, Di niya naman sinabi na siya lang ang gusto kumita kaya nga nagtanong lang naman si Idol. Ito naman si Jake, may tataulo nito. Patola ba ulam mo? Patola ka kasi. Wag mo na, kumbaga, if you lose, may mga nanalong iba. Pag nanalo ka naman, may mga natalong iba. Ganun lang 'yun, mga Lodi.
No, sa kanila na pupunta yon. Pero hindi natin alam kung yung specific kung saan na pupunta. Yeah? Ilan yung ideal Doge na maganda yung backloads? Makachamba sana na ngayong paparating na buran. O, ayan, si Jake naman, papunta naman tao. Basta nasa inyo yan, ha? Eh, ikaw, kung ilan yung kaya mo, tsaka kung inaral mo yung Doge, ikaw bahala dyan, idol. No? Hindi mo pwedeng isaalang-alang sa ibang tao yung, ano mo, yung bibilin o ibibenta, mga lodi. No? Yung tatandaan nyo. Pag si-search lang kayo, tas kayo magdi-decision sa sarili nyo. Boss Jeff, sino alas Lolo Trump nagsimula sa letter R? Ripple. Yun. Sa akin Ripple yun, mga lods. Company yung Ripple mga lodi. Yung coins nila XRP. Stablecoin RLUSD. Sabi nga ni Vincent, kaya nga RLUSD, ibig sabihin, the real USD. The real USD daw. 40k BTC idol, naka-short ako 90k, sa 90k long term ko 'yan. Nako. Reserve mo na ang utak natin sa crypto to bear market. O yan. Sige, nasa inyo yan mga lodi, pero mas maganda diyan mag-ano kayo mag-lock profit na kayo mga lodi. Ganun. Huwag mong hayaang bigla nilang mawala yung panalo mo. Napanalo ka na sana. Ano ba ito tinawag? Parang ginawa ng China yan Tinag niya lang si Donald Trump nang walang sinabi. Bossing, bakit di ako makabili ng crypto gamit GCash o P2P? Laging hingi ang verification gamit ang password. Na-verified naman ako noon and driver's license. Kailangan ba magawa ng passport? Passport? Hindi naman idol Na-verified ka na sa KYC, di ba? Oh, yun na yun. Kailangan mo lang yung ang tawag dito, ano bang ginano ko? Wala ka ba nun? Alam ko may da-download mo yun yung authenticator, yung code. Kailangan mo yan pag nag-ano ka na, kailangan mo yung 6-number authenticator, mga lodi. Kailangan mo yun. Wala si boss, tatanong ko sana kung saan. Si boss kasi nag-download yung authenticator ko Siya lang nag-aano dyan Kailangan mo yun. Search mo kung paano yung sa authenticator. Pag mamaya tatanong ko kay boss, sasabihin ko sa'yo bukas, mag-comment ka ulit. Boss Diablo, pa-drop ng top trader sa ngayon para sa futures copy trading. Hindi na ako masyado ngayon sa copy trading, mga lord. Di ko na alam kung sino. May rank naman yan May rank naman sila sa copy trade, mga lodi. No, pag pumunta ka sa copy trading, yung mga trader doon may rank. So, doon ka na lang pumili. Kaya lang kasi yung mga nasa top rank doon, laging puno. Tsaka minsan, ayaw nila nang mababa lang yung kapital nila. Gusto nila malaki yung kapital mo bago ka nila isali. Minsan kinikik ka doon pag mababa yung mo Si Aldrin Yanesa yun Si Sigi. Si A. Sarmiento, shoutout pala. Sigi. Cup and handle pattern na ba? Mga bossing, baka may pull back after, sabi ni Sige. Pangit yung XRP, Tito J, huwag ka mag-invest dyan. Sabi ni Colin Stadfield na maraming XRP. Ronin, ayan, laki ng profit mo sa leverage Kuya J sa 10k leverage, 66 margin, naka $50 PNL ka na. Ako pa chupit-chupit na 3 profit goods na. Wala, hindi ko pa take profit 50 na lang siya ulit Okay lang yan. Waiting lang tayo dyan. Waiting in vain lang tayo dyan Parody lang yata yung Lay Sailor. Hindi ko alam, sinig. Oy, si boss Robo andito. Nanood daw kagabi, shoutout sa lolo ni Boss Robo Grabe. Nagtitinginan kami ni Boss pag narinig ko yung lolo ni Boss Robo. Pero ang galing Nakapokus pa rin si Boss Robo. Ang galing talaga niyan No, shoutout dyan kay Boss Robo, syempre, mga lodi. Stock tambay. Ayan, kagabi nag-live trade si Bossing. Ninonood ako, kaya lang nung alauna na ata nantok na ako, kaya nagpaalam na ako Sige, bahala kayo. Basta ako nakabili sa deep kahapon. Profit tayo sa Pasko.
Magpapakatay akong camel. Oh, ayan. Si Freeman, yung MSTR parody, hindi yan kay Michael Saylor account. Wala yung parody. Ano ba yun? Kalimutan ko na. Ano ba yun? Mamaya review ko nga. President Trump is doing this for a reason. Kaya buy the dip, buy the dip, buy the dip. Kasi once na nag-cut na ng rates and money will be printed, expect a rocket ship. O, ayan. Si Wokos yun, ha. Kaya nga ngayon, mga Lodi, buy lang ng buy. Hanggat maaari, no? Ngayon lang yung parang pinaka-mission mo ngayon. Daming aasa sa 150 BTC. Dami din umasa ng alt season. Dami ding iyak sa bull run na to. Malabo na yan, overbought na talaga sa 100. Alam nyo yung mga ganito, marami na nagsabi niyan dati. Marami nagsabi na hindi aabot ng $1,000 ang Bitcoin, pare. Hindi aabot yan. Pero ang nangyari, maabot. Hindi aabot ng $10,000 ang Bitcoin, pare. Umabot. Hindi aabot ng 50,000 yan. Ngayon, umabot. Paulit-ulit lang yung nangyayari. No? So, hindi nakakatawa kasi yung mga nanguhula eh. Mga Lodi, no? Lagi na lang ganyan eh. Pero sige kayo, kung gusto niyo yan, wala tayong magagawa. Tambay ni kasi yung mga ganyan, tasel-tasel ng ganyan. Iabot na. Ganun din naman sa sa XRP eh. Nung nasa 50 cents, 40 cents, 4 cents, 5 cents pa lang yung XRP, di ba? 0.5, 0.4. Kahit kailan di naabot ng $1. Hindi magiging $1 ang XRP. O ngayon, nag-$1, nag-$2. Asa na yung nagsasabi nun? Wala na sila, wala na. Magsasabi ulit sila. Hindi naabot ng $5, hindi naabot ng $10 yan. Pero pag umabot doon, mawawala na naman yung mga sutoy na yun. Tahimik na naman. Tangin, umabot oh. Sino yung mga nagsasabi nun? Sila ngayon yung umahabol. Sila yung mga napupomo. Yung mga ganun, no? Yung sinagsabi sa Bitcoin na hindi aabot ng 1,000 yan or 10,000. Pero pag umabot na ng 1,000, syempre tahimik na sila. Tahimik na yung mga sutoy. Tapos nung makita nila na, may balita, bull market na daw. Saan sila bibili ngayon? Bibili sila doon na sa mataas na. Baka nasa 1,000 na sila bumili. Yung mga presyo na hindi nila pinaniniwala ang aabot doon yung sinasabi nilang coin na yun. Doon sila bibili. Ganun kasutoy yung mga nanguhula ng mga presyo. Yan, ha? So, kaya hula-hula lang kayo. Bahala kayo dyan, no? Basta pag bumagsak, bili. Ganun lang yung basic lang yun, eh. Buy the dip lang. Yan, dami yung alam, eh. Mag-toothbrush lang, hindi. Yan naman. Bahala kayo dyan. Pero sige, okay lang yan, no? Ako din naman, medyo nanguhula rin ako. Pero, hindi seryoso yung mga ganun sa akin. Hindi kasi big deal yung mga ganyang hula eh. Mga Lodi, ako priority ko magbodega, no? Ayun lang yung sa akin. Si Tambay, si Laplacian Coordinate at saka si Jake. Yan, yung mga target na sila. Hintayin nyo yung mga target nyo, ha. Yan, si Dad Boy, shoutout sa'yo. Si Jomar pala, Kiyawu. Boss Jeb, yung Robodog ng China, wala daw rabies, pero may virus, no? Tangang bubuga ng ng COVID. Handudura ng COVID. Ganyan sa bibig. Dahil lang pag may ganyan sa Pilipinas, kakalakalin ng mga kalakal boys yan. Robot dog. Akin yan. Kalakalin ko yan. Si Jinwoon. Iba talaga si Daddy Trump, business-minded. Yan. Si Raymart. Basta ako, nagbodega na. Yun, Si P. Rescott. Kamusta, boss? Medyo nakabawi ngayon at kahit papano tumaas market. Magpatuloy pa sana. Next time, XRP naman bibilin ko, boss. No? So, ayan, si Idol. Good luck sa'yo, Idol, ha. Beware of Robodog na mamaril. Pero yan mga Lodi, kung nanood kayo ng mga movie ng mga medyo sci-fi, mga advanced movie, mga futuristic movie, makakita ka na ng mga ganyan mga Lodi. Alam mo yung Kawasaki ng Corleo, yung galaw ng paa doon ng robot na motor na yon, mga Lodi, sandali hanapin natin. Papakita ko lang sa inyo.
kapag in-apply yan sa robot na tao, mga Lodi, ayan yung galaw. Ayan yung galaw ng robot na Corleo. Ayan yung galaw niya, di ba? So, para na siyang normal na hayop eh. O, para na siyang mga normal na kung ano man, di ba? Mga four-legged mammals. O, kaya na yan. Pero yung ganyan na ka-accurate na galaw ng mga joints, pag sinama yan sa mga robot na, kumbaga, human naman yung ginawa nilang robot, ang lupit niyan, mga Lodi. Kasi babalance ka na niyan eh. Ang pangit lang naman sa mga robot na nakita ko ngayon na ginagawa nila, tulad nila Optimus, pag tinadyakan mo, pag sinipa mo, minsan natutumba sila, di ba? Parang tao nga din. Pero itong mga ganito, kung i-apply mo siya sa four-legged na machine, medyo ang galing, di ba? Hindi sila natutumba, tumatalon-talon pa sila, di ba? So, pag naging tao na yun, ang lupit nun, mga alam yun, nakakatakot na. Hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot ako sa future eh. No? Pero kung may robot na talaga na pwede mong gawing bodyguard, tangan sarap nun. Hindi bili ako ng dalawa nun. Tangan pag inuman ako, may bodyguard. Bukod sa hindi ako magagalaw, may taga-buhat sa akin pag lasing na ako, di ba? O, buhat na. May taga-buhat ka na, may driver ka pa. Yung isa driver. Tapos boses chicks. Gusto ko boses chicks eh. Alam niyo tsaka yung maliit na boss nung kalaban nila Zoro sa One Piece, yung lagi malaking bato, yung hinati ni Zoro. Yung maliit ng boses nun, gusto ko ganun yung boses ng isa. Tapos yung isa naman, dalawa, yung isa ka boses ni Kratos. Ni Kratos sa God of War, di ba ang laki ng boses nun? Yeah? Read it, boy. Kaya magsalita, read it, boy. Tapos yung isa naman, read it, boy. Baliktad sila, sarap mag-uusap nun Long-term bullish naman kay XRP at Cardano. Kahit ibagsak nila yan, bibilin ko pa rin yan. Yung mga catalyst and ang fundamentals ng mga yan, nandyan pa rin. Mahirap kasi mga idol sa mga weak hands, mga iyakin yan. At BBTU talaga mga yan. Ayan. So, golden hand si idol. Si Akio, may mga fake news talaga na may kwenta. Yung fake news na nagpapump ng market, Sana bumagsak pa, idol, lalo XRP ADA para makaimbak tayo. Grabe naman, 0.5. Ano yan? Si Jess9. Ayan, shoutout sa'yo. Si Anton. May nag-transfer down ng 20 million XRP sa Binance na posibleng nagbenta mga Koreano. Buti, di ko pa nabenta generator dito. Pabibili ko sana isa. Ay, idol, baka sa trabaho mo yan, mahuli ka pa dyan. Mahuli ka ni Foreman. Pag nahuli ka ni Foreman, tanggal ka. Joseph Berdin, shoutout sa'yo. Salad Channel. Ayan. Ano abangan natin sa April 10, idol? Buti naman at humina yung stocks ng Chinese government. Baka pag lumakas pa yan, lalo yung manggulang yan dito sa Pilipinas. Grabe naman kayo. Daming tao dyan, mga Lodi. Sabi nga nila, mga joke dati, di ba? Pag umihi ng sabay-sabay yung mga Chinese, nag-tsunami sa Pilipinas. Nakontrol nila yung daloy ng ihi nila, Ano kaya problema nitong Ronin? Ay, hindi ko pa na-experience. Try natin, hindi kaya lang, wala naman akong sa Ronin kasi. Si Dolpan Zero, shoutout sa'yo. Si June Lee. Erwin Apatan. Nakabili ako ng XRP kahapon ng 97. Yan, tamang DCA lang. Depende sa iyo kung anong trade ka talaga. Ayan, tama. Kung long term, short term, bala kayo. Pero magsabi ko nga, ang nagpa-profit sa crypto is yung mga nag-hold ng matagal. Di ba na-liquidate yung whale na yan, last trades? Hindi ko pa na-check, Mamaya, check ko kung ano yung nangyari dun sa hyper-liquid trader na yun. Kasi nakalong siya, di ba? Tapos bumagsak kagabi. Bumagsak Ano kaya nangyari sa kanya, Ay, hindi. Dito siya na parang nakapag-long Panalo yun. Siguro yung kagabi ng boom nag-drop, yun lang na siya. Pero panalo pa siguro yun, mga Lodi. Bili ng bili.
1,153 XRP out of 2,000. Sana makaya ko pa na 2,000 XRP. Yan, sabi ni Ninoy Taduran. Yung shot ko. Kaya mo yan, idol. Kapit lang. Boss, paano ba yung long and short na yan? Spot lang kasi alam ko. Futures trading yan, Lods. Pero sa futures yan, mga Lodi, no? Ito yung spot natin, di ba? So, andito yun. So, ito, meron akong 57. So, pag tayo sa futures, pindutin mo tong USDTM futures, as mapupunta ka dito. Ayan, bibigyan ka niyan. So, ngayon, depende sa'yo kung sa BTC, XRP ka magti-trade. Ngayon, kung wala ka pang asset dito, kasi ililipat mo pa yon. So, tignan mo meron akong 57 pesos o $1. So, para mapunta yan dito sa futures trade ko, kasi may position ako, ito yung margin ko, $66 eh. Punta ka dito sa transfer. Yan. So, from spot, kasi ito yung spot mo, di ba? From spot to USDT futures. O, imamax ko yan kasi yung $1. O, pag tignan mo yung ano ko tignan mo to wala. Kung baga 0.8 lang yung aking ano dito, USDT, no? So, pag tinransfer natin yan, para makita nila yung 0.8. Ayan. Ito yung 0.8, di ba? Transfer from spot to kasi nakaset na yan eh. Pero pwede mo hanapin yan dyan. O, yan, dyan. O. Pero syempre, sa spot ka manggagaling. Tapos, USDT future. So, ito yan. So, max natin. O, $1. Confirm. Pag kinonfirm ko yun, napunta na dito yung $1 ko. So, 1.8 na yung nandito sa, ayun na yung pwedeng i-trade. So, example lang yun buti nga may $1 ako eh. sa USDT ko eh. Pero kung mga nasa 20 yan, nasa 20 yung USDT mo dito, 20 o kaya sabihin mong $5 o ganun, depende sa iyo mga Lodi, no? Para mapunta mo siya sa future, makapag-future ka, kailangan may laman yung futures mo. So from spot to future, ayun na yun, yung ta-transfer mo lang. Yeah? Nag-panic selling raw ang mga Koreano. Bahala sila diyan. Ako hindi ako naniniwala doon mga Lods kasi mahal ng Koreano tsaka Japan yung XRP ayon sa mga research natin tsaka sa balita natin, di ba? Takot ang magnanakaw diyan, dalin natin sa Malacanang yan. Grabe ka naman sa mga magnanakaw nating I mean, grabe ka naman sa mga politician natin, mga magnanakaw ba sila? Tanong yun may question mark yun Magnanakaw sila? Magnanakaw sila. May question mark sa uli yun Sana ma-approve na lahat ng nag-file ng XR. O yun, isa pa yan mga Lodi, no? Hintayin din natin yan. Si Juan de la Cruz. Nag-buy ako kahapon, manipulated talaga siya. Pinabili lang mga whales at nagbodega ako sa deep. Shish! Shoutout naman sa Sir Malupit dyan, Boss Jeblo, Sir. Joar laging kami nakaabang sa bagong bids mo, Lord. So, si Kevin, shoutout sa iyo. At si Sir Joar. O, ayan shoutout sa inyo. Salamat. Gumanti yung China, 34%. Wala, 104.5%. Ang laki ng binato ni Trump Si Dance Cortez yun. Chris Pogi, nanalo ako $60 sa Idol kagabi. Kaso naging lesson learned pa. Dapat talaga stop na kapag may panalo na. Ayun, pati pondo ko nasunog. Tapos revenge trading pa patay. Yun ang patay mga, bukas ba yung kalan? Okay yan. Yun ang wag mong gagawin, revenge trading mga Lodi. Kasi may halong emosyon na yun. Naku, hahabulin mo na yung talo mo. No, nangyayari kasi doon, halimbawa, natalo ka ng $100. Tapos nag-trade ka. No? Tapos panalo ka na ng $50. Kaya lang naiisip mo yung talo mo na $100. Yung gagawin mo, hindi ko muna i-take profit to, mababawi ko yung $100 ko. Kaya lang biglang bumaba na. So, sayang, panalo ka na sana ng 50, kalahati na lang hahabulin mo. Kaya lang, nagmatigas ka. Maging 150 pa tuloy yung hahabulin mo, di ba? So, kaya importante yung luck profit, mga idol, no? Si Skylab, shoutout sa inyo mga Lodi, mga survivor, yan. Philhabis, may ibababa pa kaya ang XRP loads? Ayan, mababa na ngayon, no? Alam nyo, ang under $2 na XRP is na yan? Sobrang na yan, sale na yan. Under $2, sale na yan, mga Lodi, no?
So, ayun na, sa akin lang yun, ha. Nagsisi ako kay Partcoin na tipiko, akala ko babalik pa sa baba. O ngayon alam ko yung Partcoin ngayon is ano, asan yung Partcoin? Ito, negative 11. Nag-drop na, ayan, si Aaron, ayan. Meron na upload, dan like, shoutout na lang idol. Si Aaron Maglakwi. Tama ba yung basa ko dyan? Sorry idol, ha. Shoutout sa'yo. Si Clabis, ayan, o. Parang nanggigigil lang yung China. Sana lang magkaroon din tayo ng president na kayang pababain mga presyo ng gastusin. Sa ngayon mga lodi, wala pa. Puro trapo yung mga nakikita natin. walang kakaiba. Puro mga traditional politicians, no? Ayun yung trapo, ibig sabihin nun. Maymay Nimo, una pa sa purse. So, ayan, shoutout sa iyo, Maymay Nimo, ha. Si Richard Ger. Shoutout sa iyo. At si Aljan Rosales, shoutout sa inyo. So, ayun mga idol, no? Overall, chill-chill lang muna tayo ngayon. Mga lodi, waiting tayo sa mga susunod na araw, sa mangyayari. Pero ang pinaka-trending ngayon is yung mga, kumbaga, nag-effect na yung tariff na binigay ni Trump sa buong mundo, mga idol, no? At syempre, bonus na lang yung mga nakikita nating news tungkol dito ay ZZ. Hidden Road, through its prime broker Na isa na siyang, business, is able Pakistani. to supercharge a lot of what we do. So Ayan. using Ripple Huh? USD, the stable coin. Ayun. So, ayan. So, at syempre, mga bagong partner ng Ripple. So, ayun, mga idol, no? So, kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood, mga idol. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. Check nyo yung mga link dyan sa baba. Huwag nyo kalimutan i-like yung video. Love you all, mga idol, no? Kita-kits bukas.